Naalala niyo pa ba yung Philippine Navy frigate scam na kinakasangkutan nila Bongo at Duterte noong 2018? Dito niyo makikita kung paano ginamit ng tandem na ito ang kanilang kapangyarihan para bigyan ng pabor ang isang pribadong dayuhang kumpanya. Medyo masalimuot itong issue na ito, pero kailangan nating maintindihan dahil isa itong halimbawa kung papaano tayo pinapailaliman ni Duterte at Bongo. Kaya ito, himuyin natin ang husto ang istoryang ito. Ang Frigate Acquisition Project o ang proyekto ng pagbili ng 2 frigate o warships ng Philippine Navy ay nagsimula noong December 2013 noong Aquino administration. March 2016, bago natapos ang Aquino administration, nadeklarang nanalo sa government bidding ang South Korean company na Hyundai Heavy Industries or HHI. Finally, sa ilalim ng administrasyon ni Duterte, napirmahan ni Defense Secretary Delfin Lorenzana ang kontrata noong October 2016. Nagsimula ang kontrobersya nang biglang gustong palitan ng HHI ang ilang items na nakasaad sa kontrata. Specifically, ang tinatawag na Combat Management System or CMS ng barko. Ang CMS ay isang computer system na nagko-connect sa mga sensors, data links at mga major weapons ng barko para mas makatulong sa mga Navy officers sa paggawa ng desisyon during combat situations. Napaka-importante po nito. Ang gusto ng HHI ay ang Hanwha CMS na gawa sa South Korea ang ilalagay sa 2 frigates. Kaya lang, ito ay bagong produkto na hindi pa nasusubukan ng ibang Navy sa mundo. Ang gusto naman ng Philippine Navy ay ang Tacticos Thales CMS na gawa sa Netherlands. Ito naman ay proven brand na at compliant pa sa kontrata. Napag-alaman ng Navy na makakamura ng mahigit 1 bilyong piso ang HHI kung masunod ang gusto nila na Hanwha ang maging CMS ng barkong gagawin. Pinanindigan ng Navy ang gusto nila na Tacticos Thales CMS ang gagamitin sa kanilang frigates. Dahil sa stalemate na ito, nakahanap ang HHI ng padrino sa Malacanang, si Bongo. January 12, 2017, merong dokumento at note na pinasa si Secretary Lorenzana kay Admiral Ronald Joseph Mercado na noon ay Flag Officer in Command ng Philippine Navy o pinakapinuno ng Navy. Ang sabi dito sa note, to Admiral Mercado, Ronald, this was given to me by Bongo. Go over it and prepare a report rebuttal to be submitted to the President. Signed, Secretary Lorenzana. Itong note na ito ay naka-attach sa isang dokumento na galing sa HHI na itinutulak ang Hanwha CMS na kung saan mas makakamura sila. Bukod pa sa mga documents na ito, sumulat pa mismo ang office ni Bongo noong January 18, 2017 sa Technical Working Group ng Philippine Navy na in charge sa Frigate Acquisition Project para sa isang meeting sa Malacanang. Dito ay sinubukan kumbinsihin ng opisina ni Bongo ang Technical Working Group na tanggapin na lang ang gusto ng HHI na piliin ang Hanwha CMS na mas mababang kalidad sa gusto ng Navy na Tacticos Thales CMS. Sa madaling salita, huling-huli si Bongo na nakialam sa procurement process para mapaboran ang isang private company na ikasasama naman ng Philippine Navy. Pero, ano nga ba ang unang sinabi ni Bongo tungkol sa isyong ito? Wow! Wala raw siyang alam at magre-resign daw siya kung napatunayan na nakialam siya. Tigas na mukha, di ba? Kinalaunan, nagkabistuhan din dahil kinumpirma mismo ni Secretary Lorenzana na galing nga kay Bongo ang mga dokumento in behalf of HHI. Hindi lang yan, mismong si Duterte na ang umamin na siya ang nag-utos kay Bongo na makialam para sa South Korean company. There was this Korean who represented this, and he was complaining why there as yet no order to deliver na nanalo sila. So yung letter niya, binigay ko kay Bong,
give it to legal. So legal referred it to Lorenzana. So nagsulat si Lorenzana. Hindi pa natapos dyan ang mga naganap. Binanggit ulit ito ni Duterte sa kanyang 2019 State of the Nation Address. Yung Koreano na napagbili ng barko to sold the ship to the Philippine government went to Malacanang just to complain, why is it that there is no request for delivery? So I told Bong, ayusin mo yan. He went to Lorenzana and Lorenzana nagsulat siya. Kaya napaamin din si Bongo sa Senate hearing. Inindorso lang naman daw niya sa tamang ahensya ang reklamo dahil parte ito ng anti-corruption program ni Duterte. We are being castigated for endorsing a complaint to the proper agency. A mere routinary endorsement, which is one of the thousands of complaints we endorse as part of PRRD's agenda to open the gates and ears of Malacanang. Para lang malinaw, ano ulit ang sinabi ni Bongo tungkol sa Navy frigate issue nung una? Rewind natin. Huling-huli na nagsinungaling, pero nag-resign ba? Siyempre hindi. Parang si Duterte rin lang. Ilang beses nilaban ni Admiral Mercado at ilang opisyal ang Tacticos Tales CMS bilang compliant naman ito sa kontrata. Mas proven ang quality at mas advantageous sa Philippine Navy. Pero kinalaunan, dahil sina Duterte at Bongo ang mga backer ng South Korean private contractor na HHI, hindi umubra ang recommendations ng Philippine Navy at napili pa rin ang Hanwha CMS. Biglaan ding tinanggal sa pwesto si Admiral Mercado dahil sa pagkontra sa kagustuhan ni Duterte at Bongo. Maliwanag na bukod pa sa pagsisinungaling, plunder ang krimen na ginawa ng tambalang Duterte at Bongo sa pakikialam nila sa Navy frigate deal dahil magit 1 bilyong piso ang naging benepisyo ng isang private company. Dahil pinwersa nilang dalawa ang Philippine Navy na tanggapin ang mas mahinang klaseng CMS. Lilinawin ko lang, magandang proyekto itong frigate acquisition project na na-initiate ng Aquino administration. Ang mga frigate na ito ang magiging pinakamoderno at pinaka-powerful na barko ng ating Navy. Kahit papaano, maaari ito magamit sa pagbantay ng West Philippine Sea at sa pagdepensa ng ating teritoryo. Pero kung hindi sana ito pinakilaman ni Duterte at Bongo, di hamak na mas naging primera klase pa ang mga barkong ito. Sige lang, isa ito sa mga ikakaso natin sa kanila pag wala na sila sa pwesto.